So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga guys, nung lumambot, itong si Senator Bato de la Rosa, abay biglaan pong nakitaan ng potensyal ng mamamayang Pilipino na baka ito pong si Senator Bato de la Rosa ay parang tilabaga pro-life at pro-justice na po. Kaya nga guys, pasok po itong si Senator Bato de la Rosa ngayon sa top 10 sa mga napupusuan ng mamamayang Pilipino na maging senador. Nako. Nako. So, ano yung napapansin nyo guys? Parte ba to ng campaign ni Senator Bato de la Rosa para makagain ng boto sa mamamayang Pilipino ang dahan-dahang pagtalikod or dahan-dahang pagsaksak niya kay former President Rodrigo Roa Duterte? Ano sa tingin nyo guys? Comment down below. Kasi guys, according dito sa survey ng WR Numero, flash ko na lang dyan according dito sa survey ng WR Numero, panglima po, rank 5 itong si Senator Bato de la Rosa sa survey. So ang kanyang percent na nakuha is 39.9. So kung i-round off nyo ito, magiging 40%. So, meaning to say, 40% po ang respondents. So, kung sakaling gaganapin guys, ang halalan ngayong araw na to or ngayong buwan na to, makakakuha po ng 40% itong si Senator Bato de la Rosa at kaya niyang pumasok dito sa top 5 kasi 40% na mamamayang Pilipino ang boboto sa kanya. Napakadami. So ngayon guys, ito nga yung pinagtataka ko. If sakali man na manalo sa 2025 itong si Senator Bato de la Rosa, kasi syempre 'di ba, malapit nang magtapos ang kanyang termino. So 2025, 'di ba, sinabi niya natatakbo siya. If ever man na manalo itong si Senator Bato de la Rosa, papanindigan niya kaya ang kanyang sinabi? Ito yung kanyang sinabi guys, pakita natin sa inyo. Siyempre, pangit naman nang wala tayong reference, di ba? Papakinggan niya kaya, papanindigan, niya kaya, ang kanyang sinabi na he is ready to cooperate with the ICC probe. So, ready to testify, ready to sing, ready to fight kaya itong si Senator Bato de la Rosa. Kasi guys, sa kabilang survey na nabasa ko doon sa Tangere, I don't know kung paano yan siya basahin, pero according sa nabasa kong isang survey, pang-pito po itong si Senator Bato de la Rosa. But nung nakitaan po ng mamamayang Pilipino na mukhang nag-iiba ng kanyang statement at nakikitaan ng mamamayan na parang lumalambot at nagiging pro-life or pro-justice siya, kasi diba nagpabago-bago ng kanyang sentimiento na parang tilabaga iniiwan niya na itong si former President Duterte at sinabi niya na he is ready to cooperate with the ICC. Abay, lumagapak po pataas, hindi lumagapak pababa, lumagapak po pataas ang kanyang survey. So, alam nyo naman kasi guys na according din dito, kaya siguro natatakot itong si Bato de la Rosa, 'di ba, na mahuli ng ICC kasi public approval of ICC drug war probe growing. So, meaning to say, maraming mamamayang Pilipino ang gusto ng pumasok ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas. Itong si Bato de la Rosa, isa po siya sa sa person of interest. Nasaan na yung picture natin dito? Yan isa po siya sa person of interest na talagang tinitiktikan din ng International Criminal Court. Nandyan si Digong, syempre nangunguna siya yung nagpatupad si Sara, si Bongo, si Bato. So pang-apat dito si Bato sa mga tinitiktikan ng International Criminal Court. Well, ako ay medyo hindi ko naman sinasabing mabilis akong ibudol ni Bato, pero I think yung kanyang sinabi na to, parang hindi naman to political game plan or strategy, kasi kung political game plan po or political strategy, parang I feel nalugi naman si Digong kasi the way na sabihin niya, 'di ba, na he is ready to cooperate with the ICC, meaning to say he is ready to sing, he is ready to fight, he is ready to testify kung ano yung mga kaganapan during the bloody campaign ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi guys, if you will remember, siya po yung PNP chief
ng mga kapulisan, and inispill nga din ni Ramon Tulfo na itong si Bato de la Rosa ay talagang pumapatay ng tao. So kaya nga guys, na natatakot siya dito sa ICC, natatakot siya na makulong kasi nga sabi niya hindi niya na daw makikita yung apo niya. Kaya I feel na gumagawa siya ng paraan para, is-save yung kanyang sarili dito sa pagkakakulong. Kumbaga parang nagpaparinig na po siya dito sa ating gobyerno na tila baga kumakampi na siya dito sa ating presidente. Kasi ito yung sabi niya guys, diba? Na nakita niyo naman to, diba? Pinakita ko na yun sa inyo. Natakot siyang makulong dahil hindi niya na daw makikita yung mga apo niya. So, meaning to say, yun na nga, pinapanindigan niya na parang tila baga, kung pumasok man ang International Criminal Court mag-investigate dito sa ating bayan, abay, magiging isa siya sa magte-testify ng bloody campaign ni former President Duterte, lalo pat siya yung inatasan ni former President Duterte. So hindi lang natin alam kasi pwede din siyang baliktaran ni Digong or pwede silang magbaliktarang dalawa. So makikita na lang natin yan sa susunod na mga eksenang ganap. At isa din dito guys na napansin ko kay Bato de la Rosa na tila baga parang lumambot na siya is that yung, di ba nang sinabi ni Digong na bangag, adik, nagpupulburon, nasa narcolist, di ba, tamad, mga ganyan-ganyan ng mga binitawang maanghang na salita ni former President Duterte, abay, hindi na po siya isa sa mga tao na dumagdag pa sa apoy. Di ba kung may usok, may apoy. Hindi na po siya dumagdag para yung umapoy yung apoy. Kumbaga, nung tinanong siya, kasama ba sa list during your PNP era? Nung tinanong siya sa isang ambush interview, abay ang sagot niya, I have no idea. Not unlike dito kay former spokesperson Harry Roque na talagang pinagdidiinan niya nung 2012 daw, nakita niya ang pangalan ni President Bongbong Marcos doon sa narcolist at kasama ang isang artistang Laos. So, hindi na siya nagdagdag ng hindi na siya adding fuel to the fire, kung sa English pa, 'di ba? Hindi niya na pinalagablab ang apoy, ang init, ang tensyon ng dalawang kampo na medyo, nagbabakbakan. Actually, si Digong lang naman ang nakikibakbak si President Bongbong Marcos, wala namang masamang tinapay na binitawan sa kanya. Kaya nga guys, yung survey niya, na nakakuha siya ngayon ng ganito kataas, kita niyo yan, 40% o 39.9 kung round off mo, 40% respondents ang nakuha ni Bato de la Rosa. Grabe, no? Biglang nakakuha siya ng spot sa mamamayang Pilipino. I don't think kung budol man niya to or hindi, pero at least kung sakali man na pumasok ang ICC, actually siguro by the middle of this year lalabas naman ata yung warrant, no? So nakadepende pa din yung mangyayari ngayong taon sa kanya. Well, let's see kasi hindi pa naman pumipasok ang election, pero I think isa na din ata to sa kanyang pabango, 'di ba, para makakuha siya ng boto or di kaya talagang natatakot na siya na makulong or madali ng International Criminal Court kasi nga isa siya sa mga nag-implement 'di ba? Gaano kadami ang namatay, almost 30,000 people were killed during the bloody drug war ni former President Duterte, na talaga nga namang ang mga biktima ay sumisigaw ng hustisya, kung kaya't nakita niyo naman kanina sa survey na pinakita ko na dumadami, lumulobo na po ang numero ng mga tao na gustong papasukin na talaga guys ang ICC dito sa ating bayan kasi uhaw na po sila sa hustisya kasi madaming taong takot ang magsalita nung panahon ni former president kasi pag magsalita ay baka matulad kay Dilima, baka matulad kay Trillanes na talagang binagsakan, 'di ba, ng matinding paninira, pinakulong pa, 'di ba? So madaming tao ang natatakot na magsalita nung panahon ni former President Duterte. Now anyway, ngayon na panglima si Bato, hoping sana kung manalo ka Bato, panindigan mo yung yung mga sentimento mo na ikaw ay makikipag-cooperate dito sa International Criminal Court if the investigator will investigate in our country sa mga di umano'y human rights violation ng previous administration. Kumanta ka para naman din yan sa ikabubuti mo dahil kung hindi ka kakanta ay malamang ay baka humaba pa yung sentensya mo kung sakaling makulong ka. Now anyway, yun lamang ho guys. Talaga nga namang lakas makabudol ni Bato, no?
Lakas! Lakas makabudol. It's me again guys, yung mga Alicia niya. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.